Hello mga katutot ka-DIY, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay ating pag-uusapan ng isa sa mahalaga po na gamit sa ating pong pag-DIY. Mahalaga po sa bawat tahanan na meron po tayo nito para just in case na mag-verify sa mga nag-overheat o hindi po kayo sigurado sa mga switch o outlet, ay dapat meron po tayo nito sa ating bahay. At ito po ang ating pag-uusapan, itong digital multimeter po. Akin po itong paliliwanag ito sa inyo in layman's term po. At ito ang excuse me po. Para po hindi masyadong technical ang usapan, ano po. At ang una po ang aking ipapaliwanag sa inyo ay ang kanya po mga function. Ito po, medyo madilim. Ayan, liwanagan natin. So ito po ang ating voltahe. Tutok muna tayo po dito sa voltahe yan. Alternating current po yan. Range po ay 200 to 600 po. Ito yun. At dito po naman sa kabila ay voltahe din po. Pero direct current po ito sa mga battery po. At ito po ay sa resistance ohms po yan. Gagamitin po natin sa pagkuha ng resistance. At ito po naman ang continuity at sa diode. Yan po. At ito po naman ay sa HFE o abbreviation po ng Hybrid Parameter Forward Current Gain Common Emitter. At yan po ay para sa mga transistor. At ito po naman ay ang pagsukat ng mga kuryente o amperahe. Tandaan po natin na bukod po din sa amperahe, ito pong selector knob magiging setup natin para po sa ating mga test lead dito po sa tatlong ito ay para po sa voltahe, resistance, continuity, diode at HFE. Kaiba po yan dun po sa amperahe. Ano po? Dito po ang setup ng mga yan sa common ay black at dito po ang red. Sa ohm, milliamperes po natin lalagay po yan. Okay? Samantala, kung gagamitin po natin itong amperahe, siguraduhin po natin na nandito sa 10 AC maximum. Mailipat po natin ito dapat dito. At ito pong red test lead natin, ito po, ay dito po natin ilalagay. Teka, pakikita ko muna sa inyo ang setup. Ilagay muna natin itong black test lead dito po sa common jacket. Itong setup po natin ay para po sa amperahe po. Hindi po inaalis dito. Maliban lang po kung hindi niyo gagamitin. Pero para po dito ito at palagi itong steady dito nakalagay. Now ito po, ilalagay natin to sa volts, ohms, milliampere. Dito po siya. Yan ang standard setup po. Okay. Ngayon, kung gagamitin ninyo nga po itong amperahe, hugutin natin to at atin po siyang ililipat dito sa yan po, dito po sa 10A. Okay? Para po yan sa amperahe, ang gamit niyan. Yung naman pong standard setup ay voltahe hanggang po HFE. Yan po, ang standard setup po. Okay? Ayun, tungkol po sa safety pa, halimbawa, pag nag-test tayo ng yan, voltahe, tinest ninyo ito, pakikita ko po sa inyo ng buyan mamaya. And then, nailipat nyo po sa resistance. Halimbawa, mag-test kayo ng capacitor. Ayan po. And then, ngayon, ay nakalimutan po ninyo at medyo nalibang po kayo at iwan ninyo sandali. At nung pagbalik ninyo ay i-test nyo po uli dito. O alin man po dito sa mga nandito ay sigurado pong puputok po ang inyong tester. Okay pa. Kaya tuwing gagamit po kayo, palagi ninyong i-reset sa off. Para po sigurado. I-reset ninyo po sa off. Ayan po. Okay, aksidente mo po kayong nakapag-test na hindi ninyo napasin ito, hindi siya po sasabog. Papakita ko po sa inyo ang nangyari sa isang tester nagkamali Ito po ang nangyari sa kanya. Tingnan po ninyo mabuti. Ito po, sumabog po. Yan po ang sumabog. Ayan, putok yung package niya. Tandaan pong mabuti, huwag isasaksak basta-basta dahil baka sumabog po yan. At check nyo po muna kung saan nandun ang knob. Umpisa na po natin. Ito pong black test lead ay dito natin nakalagay nga sa common as standard setup.
At ito po namang ating red test lead ay dito po sa volt ohm milliamperes. Ano po? So, unahin po nating i-test itong ating outlet. Okay po. Ilagay po natin siya sa range na 600 volt AC o alternating currents po. Range po 600 volt. Bakit po 600? Kasi po 220 po ito. Kapag nilagyan po natin ito sa 200, walang po ng 20, hindi po siya may test. Pakita ko po sa inyo mamaya yung 600 rails niya, kaya ang 220 kahit hanggang 600. Now, tingnan po natin magiging resulta pag tinest po natin to ha. Nakaset tayo sa 600. Okay. Ayan, 230. 230. Yan po. So, ang ating pong voltahe ay 230. Standard naman po yan, 220 hanggang 230 po tayo. Now, dito po natin ilagay sa 200 volt alternating current. Try natin kung mababasa po ng ating pong tester. Ano po. Tandaan po, sabi nyo sa inyo, mga limit po itong mga figure nito. At tingnan po ninyo, hindi po yan masusukat. Okay, walang reading po. Hanggang 200 BAC lang po kasi ang kaya nito 110 kaya po niya. Ito naman pong gagamitin natin ay DC o direct current. Set po natin siya sa battery po ang ating susukatin dito. Mababa lang siya, i-set natin sa 2 volts kasi ang battery susukatin natin nasa 1.6 lang. Ayan. Ito po yung battery natin na AAA. Okay. May polarity po siya, positive. Ayan po, dito po ang naman ang negative. Ito po ang positive, yung red. So, dikit natin siya dito sa may positive. At ang negative dito sa ibaba. Okay, yan po, 1.602. Okay, ito naman isa. Dito ang positive. Yan po. Masulat naman po yung positive o yung cross sign. Ay, nako, hindi po cross yan. Basta positive po. 1.6 BDC. Okay po. Meron tayo dito ng dalawang battery na mahina na. Tingnan po natin ang kanyang voltahe. Luma na po kasi ito Ilagay natin sa positive. Ayan. At dito sa negative 1.45. Okay, baba na siya. Ito namang isa ay nako, wala na po, hindi na umabot. Baba, 0.0 something na lang. So hindi na po gagana talaga yan. So mahina na po siya. Okay po. Yan po ang gamit ng ating DC. Dumako po naman tayo dito sa ohms o resistance. Yan. Yan. Set po natin siya dito po sa 2K. Yan po. 2K po yan. 2,000. Karamihan po kasi ang gamit o kadalasan ay 2,000. Subukan po natin itong resistor. Yan. May resistor po tayo dito. Subukan natin. Pwede naman po yan i-test kahit po nakakabit po yan, hindi naman po naka-energize yun o hindi naman po nakasaksak sa kuryente po yan. Okay, yan. Meron tayo dito. Ayun. Okay. 10 ohms. 10 ohms po siya. Tama po. 10 ohms po siya. Ito po mga capacitors naman ay hindi po natin tetest dahil meron tayong capacitor dito. Tama po kasi ito ay sa electric fan para maipakita ko po sa inyo. Ilagay po natin siya sa range na 2M. Ayan. 2 mega ohms. Ayan. Okay. Sa 2M po tayo. Tandaan po natin. Sa 2M pa magtetest tayo ng capacitor ng ating pong electric fan. Ngayon, sa pagsukat po ng capacitor, para po ninyo malaman na siya ay good pa o within the range o hindi bababa ang capacitance standard kasi po sa ibang tester na analog pitik lang po.
ang makikita ninyo. At dito sa digital kasi, hindi naman po ito capacitance tester. Hindi impedance po ang makukuha natin. Makikita lamang po ang behavior niya kung siya ay good pa. Okay po. Ito po ay sinusukat natin ang timing, ang pagpapalit ng display o reading dito po sa ating display na siyang pag-charge ng capacitor na tinatawag po natin charging time. At ang ating pong panuntunan dito kapag mabot ang bilang sa 5 ay pasado pa po siya. Minsan po binibilang ko po ng 1001, 1002 patuloy para tamang-tama po sana ang timing, pero kung mabilis ang pagpapalit na at tina-timing na lang kung na lamang po dito sa display, hindi po kasi ako abot at bilang basta umabot po ng 5, pasado po iyon. Okay po, test na natin itong ating pong kapasitor. Wala pong polarity ito kahit magkabaligtad yung ating test lead. Okay lang po yun. Okay, nako, ang bilis naman. Baligtarin natin para maka-reading kasi po hindi binaligtan, hindi kayo makaka-read. 2, 3, 4, 6, 7. Okay. Ibig pong sabihin, pasado po siya, magpas po siya ng 5. Alright, subukan naman po natin ang isang ito. Pareho po sila na rating ng capacitance niya, 1.5 din po. Okay, tingnan po natin. 1 lang po. Sa analog tester, pipitik lang po yan. Akalain po ninyo na okay na, pero reject po yan. Medyo akalito. Okay, naka 1 nga lang po siya. Hindi na po siya tuloy nag-charge. Reject na po ito. Huwag na po ninyo subukan na ikabit. Sayang lang po oras ninyo. At kung gusto po ninyo na malaman ang detalyadong pagtetest ng kapasitor, ilalagay ko na lamang po sa description box ang mga links hinggil po dito. Kasama na rin po dito kung paano ma-identify ang good capacitor o okay pa. Ayan. Pamamagitan po ng digital multimeter. Alright. So atin naman pong isusunod itong continuity. Yan po, continuity. Kapag po may continuity, oops, okay, balik po natin muna sa off. Baka madisgrasya malagay na natin dito. Pag po good ang inyong itetest, may beeping sound po siya. Now, set natin ang selector sa kanyang continuity. Yan po ang tunog if may continuity po. Okay, meron tayo ditong gagamitin para sa continuity test natin. Isang wire, medyo mahabang wire to. Alright, kung gusto ninyong malaman na ito hindi putol para sa patuloy na daloy ng kuryente, ang gagawin lang po natin, i-connecta lamang ninyo ang dalawang dulo ng parehong wire. Yan, yan. Alright, good. Again, ibig pong sabihin walang putol ang wire. Ngayon po, kung magte-test po kayo ng winding o motor ng electric fan, ay pwede po ninyo itong gamitin din. Okay po. Kasama po ang pang mga connection ng wires ng ating electric fan, ay mabisa pong gamitin itong continuity. Sa paghahanap ng common, number 1, number 2 at number 3, connection ng motor, ito po ay madaling paraan na malaman gamit po ito ang continuity testing. Okay po. At siya nga po pala, may balik tayo dito sa kapasitor.
Importante po kung mapapanood po ninyo ang aking video ukol dito sa paglalagay ng test lead sa paan ng dalawang kapasitor. Huwag po ninyong hawakan itong wire at test lead at the same time habang nagte-test. Kasi po pag hinahawakan ninyo sila, madidetect po ng tester pati ang inyong resistance. Ang katawan po kasi natin may resistance. Force result po makukuha po ninyo dahil tuloy-tuloy po magiging reading nito. Okay? Tingnan po ninyo. Yan. Force result nga po ang inyong makukuha kapag ganito. Okay? Dahil nga po pati resistance ng kamay po natin ay makukuha po niya. Tingnan nyo po ha. Hawakan natin ang test lead yan. Okay? So, wag po ninyo itong gagawin habang tinitest ninyo ang kapasitor. Alright, balik na po natin kagad sa off. So, yan po. Alright, ang gamit ng ating digital multimeter ay ginawa ko na lamang po na ipaliwanag sa layman's term ang ating mga gamit na function at yung mga other functions po na masyadong technical at tulad nitong amperahe, transistor at diode. At pag ating pong tinetest sa mga yan ay masyado na po magiging mahaba ang ating video dahil sa technical na usapan na po ito. Ang importante po ay na-discuss natin ang gamit sa bahay, pag-test ng voltahe, pati sa baterya, kahit sa baterya ng kotse, ay pwede po at ang resistance kasama ang pagkuha ng charging time ng kapasitor, pati continuity. At yun po ang pinaka-basic na gamit po nitong ating digital multimeter po. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay may natutunan kayo sa ating napag-usapan sa araw na ito. At sana po ay tangkilikin ninyo ang ating pong channel na ito. At kung inyo pong naibigan, paki-like na lang po at paki-tap na lang po ang ating subscribe at bell button bilang suporta po sa ating pong channel. Alright, hanggang dito na lamang po. Bye bye and God bless us all. Ingat po palagi.